Hello po mga ka-BBM, magandang umaga at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan guys, meron po tayong i-update po sa inyo ukol po doon sa isinagawang karaban ni Inday Sara at ni Bongbong Marcos sa Quezon City. No? Ito nga po pala ay napolitika ng mga kanyang mga kalaban, lalo na ng mga Dilawan at Pinklawan. Itong mayor no, ng Quezon City pala at ng mga opisyalis ay hindi pala pinahintulutan, hindi pala pinayagan, hindi binigyan ng permit itong si Bongbong Marcos at si Inday Sara para magsagawa ng karaban doon. Kaya pala guys, yung mga supporters ay nagalit. Yung mga volunteers, supporters ng BBM Sara ay sa kalsada po sila nagpahayag ng kanilang mga damdamin, nag-aklas po sila doon, nagpakita sila ng puwerta sa kalsada at ito nga po ang sanhi ng naging traffic no ng ating BBM Sara dahil nga po sa dami din mismo no, libo-libo din ang sumama at nagsuporta doon nagboluntaryo sa BBM Caravan kaya nagkanda traffic po at hindi po yun kasalanan ng mga supporters at ni BBM at ni Inday Sara. Kasalanan po mismo ng mga opisyalis ng Quezon City. Ayan, ito nga merong pahayag yung ilang batikang abogado at mga eksperto hinggil doon sa nangyaring traffic no o mga kaganapan doon sa karaban ni Bongbong Marcos at Inday Sara sa Quezon City. So ayan po, panuorin po nating lahat ang bidyong ito. Nag-viral itong isong ito hanggang sa ayun na nga, nung malaman ng tao na galit yung tao. Teka muna, bakit yung pinagbabawalan ng Marcos supporters sa Quezon City? Kaya Mayor, yung pagbibigay mo ng statement at ng mga tao mo, sinisisi mo itong mga organizer, ay lalo ka lang nasisira dito. Ang dami ng prosesong pinagdaanan ng BBM at Mike Defenso Group. Eh hindi nyo pinagbigyan eh. Kung pinagbigyan nyo yan ng rally, wala kang motorcade. Eh kaya nag-motorcade, eh dahil walang rally. Kaya dumami ang taong galit sa inyo. Mayor Joy, yan ang intindihin mo. Galit ang taong bayan sa iyo, kaya dumami yung nasa motorcade kahapon. Yung galit dahil hindi mo binigyan ng pagkakataong mag-rally, ibinuhos nila sa kalye. At nakita ko yung kahapon. Sila po ay voluntaryo dumating sa ganon. At wala tayong magagawa. Hindi makokontrol talaga ng organizer. Lahat ito may karapatang mag-organisa. Pero dahil sa hindi nyo kakampi, gigipitin na inyo, masama ang dating niya. Dahil ang taong bayan po gising na. Ang taong bayan po ang nagde-decide kung saan sila pupunta. Hindi organizer. Yan po ang tandaan nyo, inuulit ko, nilalahat ko na. Lahat ng mga political party at mga kandidato, huwag niyong gipitin kung hindi niyo kakampi. Dahil sisipa at sisipa yan. Kayo ang maaapektuhan, mga local executive. Kasi kayo ang may control in supervision sa inyong mga area of responsibility. Kayo nagbibigay ng permit. Pero pag ginamit mo dahil ng harassment, dahil kalaban mo, taong bayan po ang magde-decide niyan. Binubutasan lang nila yung rally kahapon kasi nga nakita nilang ganun palang kalakas. Yes. At inuulit ko, habang nagsasalita ang Office of the Mayor laban kay BBM at kay Mike Defensor, ang tao lalo nilang ginigising. Pagdating ng eleksyon, magdi-decide yung mga yan kung sino ang karapat dapat manatili sa pwesto. Iyon ang abangan natin, partner. Itong motorcade din ng Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte sa Quezon City at binaha ng supporters at kahapon nga nakita kita doon, partner Mike, na nasaksihan mo yung motorcade ng tandem, ng BBM at Sara tandem. Well, ako ay nagpunta ron para lang aking personal pong i-assist talaga at makita ang sitwasyon. Kaya talagang umakyat ako doon sa footbridge, doon sa may malapit sa may Don Antonio, diyan sa may Commonwealth. Talagang nakita ko yan. Napakainit ng araw, tiniis ko yan, pero malakas naman yung hangin, kaya okay lang. Marami talaga eh. Wala tayong magagawa. Ganyan ho talaga yung, pero sa isipin mo naman, 8 lanes yung Commonwealth Avenue. Naokupahan nila yan. Wow. Ganun katindi ang tao talaga. So wala tayong magagawa. Ngayon, sana nga, nag-text ako kay Congressman Mike Defensor, baka nagpapahinga pa, pero mamaya baka makukuha natin. Kasi siya yung sinisisi ngayon eh. Itong local government, under Mayor Joy Belmonte, yung police at yung mga Office of the Mayor, grabe ang paninising ginagawa sa mga rally kahapon dahil kaya doon nagka-traffic. Ito partner ang sagot eh. Kaya mas mabuti si Mike ang magsalita. Pero ako, observation ko dahil sinubaybayan ko ito, hindi kasalanan ito ng mga nag-motorcade. Kasi kung pinayagan nilang mag-rally sa loob ng Quezon City Circle, o di walang motorcade, o di walang traffic. Hindi naman mo talaga makukontrol. Dami ng tao eh. Yes. Hindi rin inaasahan ng mga organizer na ganun karami.
talagang parang langgam partner ang tao doon sa Commonwealth Avenue. Isipin naman, ngayon lang nangyari yan. Ang tagal-tagal na ng Commonwealth Avenue. Ngayon lang po may nag-rally or may nag-motorcade ng ganyang karaming tao. At nakita ko, kaya nga sinadya kong puntahan yan para aking maikwento ngayon at dahil nga aking nasaksihan. Yes. Nandun doon ako, kita ko yung sitwasyon. At yan, yung footbridge na yan, ang dami kasing footbridge sa lugar na yan. Pero doon ako sa may malapit sa Don Antonio at kitang-kita natin ang galawan kahapon. Pero at least kahit mainit, okay naman. Natapos din ng maaga dahil noong bandang huli ay medyo mabilis na, lalo nung umabot ng Quezon Avenue or dito sa may area ng Pilcoa, medyo bumilis na. Hindi katulad doon sa area ng Fairview at iba pa, nako, medyo mabagal talaga ron. Pero okay lang, partner. Mga ilang supporters kaya, partner Mike, ang tansya ng kapulisan o yung mga organizer ang sumuporta dyan sa motorcade kahapon? Mahirap magbigay ng figures kasi awa yan eh. Pag nagsabi akong marami, magagalit yung anti-Marcos. Pag sinabi kong ganito lang, baka naman magalit yung pro-Marcos. So, yung crowd na lang po. Kaya nga dinidescribe ko yung 8 lanes ng Commonwealth Avenue na puno. Walang makadaang sasakyan kahit isa. Ganon katindi. Isipin mo yung 8 lanes, ganon kalawak nun. Napuno yun mula doon sa bangketa hanggang doon sa gilid ng MRT-7. Wow. Puro tao at saka motorsiklo yun. Si Bongbong Marcos nga nung una nakasakay yan doon sa sa truck na open na mayroong plug nandun sa Pilcoa. Nandun sa COA hanggang Fairview. Pero dinudumog ng tao for security, lumipat ng bus. Pero mukhang hindi natiis nila na sila nasa loob ng bus tapos yung mga tao na arawan, lumabas ulit. Yes. Lumipat ulit dun sa open. Ganong katindihan dating. Galing nga, ang daming tao eh. Kaya mabagal, sobrang dami ng tao. So inuulit ko, ayaw ko magbigay ng figures, basta kayo na po ang magkalkula niya kung ano. Yung 8 lanes ng Commonwealth Avenue, puro tao yun. Kahapon. Well, may newsfeed dito, partner Mike. Ang sabi, blessings in disguise kung ituring ngayon ni Congressman Mike Defensor at mayoral aspirant ng Quezon City ang ginawang motorcade ng BBM Sara tandem sa lungsod. Ito ay matapos ng dumugin ng mga taga-suportaan kay Defensor. Hindi nila inasahan ang pagdagsa ng kanilang supporters sa naturang event. Nagpapasalamat din ito na kahit hindi sila pinayagan ng QC-LGU na makagamit sa Liwasang Aurora at sa QC Circle, mas nakita nila sa motorcade ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa BBM Sara Unit Team. Hindi mahulugan ng karayom ang dumalo na supporters ni Bongbong Marcos at Mayor Sara na kahit hanggang sa gitna ng kalsada ay inuko pa rin. Kaugnay nito, humingi naman ang paumanhin ang BBM Sara Unit Team sa mga naapektuhan sa naging mabagal na usad ng motorcade na nagpasikip ng trapiko sa magkabilang lane sa Commonwealth. Samantala, umapila ang lokal na pamahalaan sa organizers ng BBM Duterte Unit Team Motorcade at Community Program na una yung pangalagaan ang kaligtasan ng mga sumali sa motorcade at ng mga residente ng Quezon City na maapektuhan ng nasabing pagtitipon. Ayan yan kahapon, Partner Mike. Well, politika yan. Politika po itong galawang ito. Kaya mga political statement din po yan ang gagaling sa Office of the Mayor. Tandaan natin, kayo po ang dahil, ito, kaya ako binabanggit ito kasi taga Quezon City rin ako. Yes. Alam po yung nangyayari. Pangalawa, sinubaybayan ko po ito. Ang dami ng prosesong pinagdaanan ng BBM at Mike Defensor Group. Hindi nyo pinagbigyan eh. Kung pinagbigyan nyo yan ng rally, wala kang motorcade. Kaya nag-motorcade, dahil walang rally. Kaya dumami ang taong galit sa inyo. Mayor Joy, yan ang intindihin mo. Galit ang taong bayan sa iyo, kaya dumami yung nasa motorcade kahapon. Yung galit dahil hindi mo binigyan ng pagkakataong mag-rally, ibinuhos nila sa kalye. At nakita ko yung kahapon. Nag-interview pa nga, dami ko na interview doon kahapon eh. Wala talaga eh. Kaya ang purpose ng aking puntaran kahapon, para alamin ko kung ano ba ito kasi may mga report na baka hinakot or baka napilitan lang o baka barka-barkada lang. Hindi. Walang hakot. Yung nakausap ko doon, walang hakot yun. Nag-volunteer sila. Wow. Galit sila. Meron nga ako nakausap doon kahapon. Nagmura pa. Sabi ko, sandali, huwag kang magmura. Galit siya. Nagpunta siya ron, hindi kung ano. Galit siya sa mga nakaraang gobyerno. Ganun na yung pulso ng bayan eh. Ganun na yung pulso ng tao. Inuulit natin, sila po ay voluntaryong dumating sa ganon. At wala tayong magagawa. Hindi makokontrol talaga ng organizer. Nakita ko si Mike Defensor kahapon doon sa truck eh. Hindi niya talaga inaasahan ganong karami. Kasi nga po, ilang linggong pinag-uusapan ito. Actually, sa SMNI nagsimula itong isyong ito. Doon sa point of order na program every Saturday. Diyan nagsalita si Mike Defensor. Kaya nga, siguro napagod si Mike. Gusto ka nga ma-interview yung umaga. Siguro maya-maya, baka sakali.
nagising na. Diyan nag-umpisa yan eh. Tapos pinick up ko yan, pinick up ng maraming mga vlogger, nag-viral itong isyong ito, hanggang sa ayun na nga, nung malaman ng tao, nagalit yung tao. Teka muna, bakit yung pinagbabawalan ng Marcos supporters sa Quezon City? Kaya Mayor, yung pagbibigay mo ng statement at ng mga tao mo, sinisisi mo itong mga organizer, ay lalo ka lang nasisira dito. Oo. Maging aral ito na, pangkalahatan na lang. Sa lahat po na local executive sa buong bansa. Kasi eksakto partner, ito may silang partner. Simula ngayong araw na ito, 5 months na lang eleksyon na. Huwag natin kalimutan, December 9 ngayon. May 9 ang eleksyon. February ang actual campaign. Simula po ngayon, maging aral sa inyong lahat, itong nangyari kahapon sa Quezon City. Lahat ng incumbent local government, huwag niyong iharas. Huwag niyong gipitin ang inyong mga kalaban sa politika. Bongbong Marcos ba ito? Moreno ba ito? Pacquiao ba ito? Lacson ba ito? O sino pang hindi ko nabanggit? Robredo. Lahat ng mga ito may karapatang mag-motorcade. Lahat ito may karapatang mag-organisa. Pero dahil sa hindi nyo kakampi, gigipitin ninyo, masama ang dating yan. Dahil ang taong bayan po gising na. Ang taong bayan po ang nagde-decide kung saan sila pupunta. Hindi organizer. Napakatipid nga siguro ngayon ng pag-oorganisa eh. Hindi katulad ng mga nakaraang panahon. Nagastos ang pag-oorganisa ng rally o motorcade o ano. May Ngayon pandemya. hindi, dahil voluntary yung tao. Yan po ang tandaan nyo, naulit ko, nilalahat ko na. Lahat ng mga political party at mga kandidato, huwag nyong gipitin kung hindi nyo kakampi. Dahil sisipa at sisipa yan. Kayo ang maaapektuhan, mga local executive. Kasi kayo ang may control in supervision sa inyong mga area of responsibility, kayo nagbibigay ng permit. Pero pag ginamit mo dahil ng harassment, dahil kalaban mo, taong bayan po ang magde-decide niyan. Alam mo, partner Mike, ilan sa mga kalaban din sa politika ng BBM Sara Tandem ay nag-comment doon sa nangyaring motorcade kahapon at ilan sa kanila sabi na marami daw na perwisyo dahil walang pasok kahapon, yung mga walang pasok ay na perwisyo daw. Yung politika. Kaya nga tinapat ng event na yan dahil holiday. Dito naman sa Metro Manila, may pasok at saka holiday, may traffic eh. Hindi ko sinasabi yan dahil kung minamasama ko yan nagsasabi yan, karapatan nyo yan. Pero dito ba sa Metro Manila, kailan ba nagluwag dito? Maliban lang pag maraming COVID. Pero pag normal lang araw, daming sasakyan. Commonwealth Avenue, hindi naman nawawala ng sasakyan dyan. 24 hours yan eh. Major road dyan. 16 lane ang Commonwealth Avenue. 24 hours ang operation dyan. So may holiday o may pasok, matraffic dyan. Binubutasan lang nila yung rally kahapon kasi nga nakita nilang ganun palang kalakas. Yes. At inuulit ko, habang nagsasalita ang Office of the Mayor laban kay BBM at kay Mike Defensor, ang tao lalo nilang ginigising. Pagdating ng eleksyon, magdi-decide ng mga yan kung sino ang karapat dapat manatili sa pwesto. Iyon ang abangan natin, partner. Kung hapon nga, kung makikita, kasi sa ilang mga kababayan natin, nakikita mo talagang nandoon sa isang sasakyan pala. Si Mayor Aspirant Mike Defensor, si Mayor Sara at saka si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sabay sila pala doon sa isang truck, partner Mike. Correct. Tsaka si Kong Deputy Speaker Marcoleta, magkakasama nung una, magkakahiwalay sila dahil siyempre may mga security yata. Siyempre may security si Bongbong, may security si Sara, PSG pa yung security. So masikip yung mali yung sasakyan. So nagdalawang sasakyan na magkasunod. So ganon. Pero bandang huli nagsama na rin kasi maiinip ka kung nakatayo ka lang sa truck. Mas mabuti pa nga yung naglalakad eh. Alam mo, hirap nung gumagapang lang yung sasakyan mo, nakatayo ka lang. So medyo hirap. Ilang oras ba? Talaga ang motorcade. Ilang oras ba, partner Mike, yung natapos yung motorcade? Kasi mula madaling araw pa yun, hanggang hapon. Madaling araw, nagkita-kita na sa isang lugar dito sa Quezon City. Pero ang official na doon sa schedule, 7:30. Pero medyo na-late bago nag-umpisa. Pero siguro mga 8 o'clock, 8:30 nag-umpisa. Abay natapos yan, after lunch na, hapon na. Kasi nga hanggang mula doon sa may area ng Fairview yan, hanggang boundary ng Quezon City at Maynila, welcome rotonda. At minsan mabagal, minsan mabilis. Conforme sa ang dami kasi sumasalubong, ang dami kasi nag-aabang eh. Kaya habang gumagalaw yung parade, padami sumusuporta. Dahil yung iba hindi na nagpunta doon sa kung saan nag-start, lahat nag-abang sa mga dadaanan. Tapos sumabay na lang. Kaya dumadami, bumabagal. Ganon talaga. Wala tayong magagawa. At ganon talaga ang motorcade. Kaya sabi ko nga, baka sabihin bakit puro Marcos yung pinag-uusapan, kahit sinong political party at kandidato mag-motorcade, okay lang po yan, legal po yan. Conforme sa mga followers at supporters. Kaya huwag niyong harangan, huwag niyong pigilan yung karapatan po ng tao dahil po ang taong bayan na may karapatan.
So, ayan guys, no, narinig po natin ang pahayag ng batikang eksperto. Ayan, ito nga pala ang dahilan ay itong si Mayor Joy ay talagang hindi pinayagan, no, o hindi binigyan ng permit itong karaban ni Bongbong Marcos at Inday Sara. Kaya nagalit ang taong bayan kay Mayor Joy at nagpakita nga po sila ng malakas na puwersa. So ayan, itong Joy na ito para sa akin isa kang pulpul, no? Ay ilalabas ko na po ang aking opinion din ukol dito sa aking napanood, no. Isa kang pulpol, isa ka ring pinklawan, dilawan, ikaw ay isang utak buhangin. Dahil po, bakit ko po nasabi ito? Dahil isa kang masama. Bakit ka masama? Dahil ikaw ay isa ring pinklawan. Dahil alam naman nating lahat na ang mga pinklawan, dilawan ay alagad ni Satanas yan. Wag na po tayong magpapaka-ipokrito pa. Wag na tayong magpaka-ipokrito sa ating mga sarili dahil kayong mga pinklawan, mga dilawan ay totoong alagad ng demonyo. Yan, ginagawa niyo yung pigilan si Bongbong Marcos dahil alam niyo malakas si Bongbong Marcos eh. Ayaw niyo kasi yan na makita ng sambayan ng Pilipino kung gaano kalakas at kung gaano kadami ang nagmamahal kay Bongbong Marcos at kay Inday Sara. Hindi niyo po yan mapipigilan at hindi niyo po yan maitatago, no? At ikaw, Mayor, sana ay kung saan ka man pupulutin sa susunod ay naku, good luck na lang po sa inyo, no? Dahil porket hindi nyo po kaalyado si Bongbong Marcos dahil hindi nyo kakampi, hindi nyo sinusuportahan, ay ganun na lamang po. Bias po kayo. Isang malaking bias at hindi tama ang inyong mga ginagawa bilang isang alkalde. Dapat patas po tayo, kalaban man yan o hindi, dapat kung humihingi ng permit ay kung legal naman, lalong-lalo na marami ng pinagdaanan yung BBM Sara sa Caravan, eh di dapat pinagbigyan nyo na lang, no? Kung si Leni Robredo, okay lang. Kung kay Bongbong, wala, ayaw. Pinipigilan nyo, hinaharangan nyo talaga, gumagawa talaga kayo ng paraan. Anong klaseng utak meron kayo? Anong puso meron po kayo? Ha? Okay? Ako, sa totoo lang, nilalabas ko lang po talaga ang aking emosyon at ang aking opinion dahil kitang-kita hindi po talaga maganda itong mayor nito pala ng Quezon City, no? Isang alagad din ni Satanas, no? Ayan, sa mga opinion ko rin sa mga supporters, no, ni Leni Robredo, mga pinklawan, kayong mga gago, kayo ang totoong mga Satanas, kayo ang mga totoong bayaran. Sinasabi niyong bayaran ang mga Bongbong Marcos supporters, bayaran ang mga vloggers. Ako as a vlogger, hindi po ako bayan, nagboboluntaryo po ako. Hindi po ako kilala ni Bongbong Marcos. Ginagawa ko ito kusang loob sa puso ko dahil ang gusto ko po ay ipahayag lamang sa inyo ang katotohanan. Nagsishare po ako ng tamang pagbabalita at ng totoong impormasyon. Hindi po tayo kagaya ng Rappler, ng Inquirer, mga TV station, mga GMA7, mga TV5 na yan. Masyado na po silang halata. Masyado na silang halata na napaka-bias unprofessional na media sa Pilipinas. Mga tae po sila, mga taing media, mga bayarang media. Ayan, yan ang sinasabi nilang in the service of the Filipino at sabi din ng GMA, walang kinikilingan, walang protektan. Mga kalokohan, kasinungalingan nyo po yan. Huwag nyo po na po lukuhin ang taong bayan dahil gising na po kaming lahat, lalong-lalo ng mga kabataan. Ako sa totoo lang personally, ganun din ako, nalason din ako dati. Nalason talaga ako sa mga balita nyo dahil naniniwala kami na totoo ang mga binabalita ninyo na ang mga tungkol nga sa mga binabalita yung masama hinggil sa mga Marcos. Pero ngayon gising na po kami at pasalamat na lang po tayo dahil may social media na nagkakalat ng totoong balita. At alam naman po namin yon, naramdaman namin sa panahon ni Pinoy yon, no? Nandyan yung as OFW ako, naranasan ko yan din ng mga naranasan ng kapwa ko OFW. Unang-una, yung laglag bala sa airport. Pangalawa, yung Bureau of Customs, mga katiwalian ng Bureau of Customs, ang pagbubukas bagahe o balikbayan boxes nila, hindi rin po yan maganda, no? Nakahina-hinala. Basta ang dami-dami, mga sa 44, Yolanda Pan, saan napunta? Yan lagi ang inaano ko sa mga pinklawan supporters na yan na sarado, mga nananatiling PP, bulag at bingi po sila pagdating sa katotohanan. Nasaan ang Yolanda Pans? Wala silang maisagot. Nasaan yung ninakaw ni Reza Ontiveros sa PhilHealth? Wala silang masagot. Ano ang nangyari sa Mama Sapano? Sa SAP 44?
no, sa Mindiola Massacre, sa Hacienda Luisita Massacre, puro lahat yan Aquino, mga satanas, yan ang totoong martial law, yan po ang totoong demonyo at pang-aabuso sa ating mga kapwa Pilipino. Niloko po tayo ng mga Aquino, mga Pinklawan na yan, pinahirapan po nila ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na tayong lahat, guys. Ano ang ginawa nila sa Manila Bay? Ha? Anong ginawa nila sa Manila Bay noon? Ha? Ang tagal-tagal nilang sa pwesto sa presidente. Pero anong ginawa nila? Pinabayaan, pinagmukhang basura, dinugyot ang Pilipinas at pinahiya sa buong bansa. Lalo na sa Laglagbala na yon, ang daming nagreklamo taga-ibang bansa. Alam nyo ba yon? Kahit tayong kapwa Pilipino ay natatakot lumabas ng ibang bansa o mag-abroad. Naalala ko 2015, bumalik ako sa abroad. Pagsakay namin sa eroplano, pagpunta namin na iya, lahat po ng mga bagahe namin, sinusulatan po namin yan na huwag galawin dahil nakikita po kayo ng Diyos. Para makonsensya po sila, no, sa ginagawa nila. Kasi hindi tama yan, guys. Pinapahamak din nila ang mga OFW dito sa ibang bansa. Once na laglagan nila ng bala yan at makarating ka dito sa ibang bansa, nako po, pugot ulo ka dito sa ibang bansa. Hindi man pugot ulo, ay talagang malaking kaso ang kakaharapin mo, no? Dahil iisipin nila na terorista ka, na saan lang galing ang bala na yan, o di ba? Yan ang nakakatakot dati kay Aquino. So, Diyos ko, ay, talagang kahit sino po, guys, ay magagalit o nasasaktan sa mga pinagagawa ng mga Aquino administration. At dahil din ito sa mga supporters na pulpul na nananatiling sarado ang utak, yan ang masasabi ko sa inyo, mga Pinklawan supporters kayo, mga demonyo kayo. Kayo ay tutuong bayaran at hindi kami. At isa pa, nasusian na yan ang mga utak ninyo, nasusian na yan ng Aquino, kaya mananatili kayong bulag, pipi at bingi hanggang sa inyong pagbalik sa alikabok. Tandaan nyo yan, mga Pinklawan. Diretso kayo lahat sa inodoro, diretso lahat, zero votes lahat yan sa mga sinusuportahan nyo. Mga gago kayo, mga pulpul kayo, mga demonyo kayo, ang sinusuportahan nyo, mga NPA, mga drug lord. Iiluduhin nyo pa si Dilima. Kung hindi ka ba naman tanga, hindi ka ba naman abnormal, ha? Ngayon nagmumura na ako, guys, no, pasensya na po kayo dahil inilalabas ko lang ang aking saloobin at ang opinion, no, hinggil po dito sa mga pulpul na mga supporters ng Dilawan na sila ang totoong bayaran. Kami ay voluntaryo, wala po kaming hindi namin kailangan ng bayad. Hindi namin kailangan ng bayad dahil may pera kami, na may trabaho kami, may marangal na trabaho kami, nakukuha namin ang gusto namin, nabibili namin ang gusto namin, nakakapagpadala kami ng pera sa aming mga pamilya. Kaya hindi namin kailangan magpabayad, no? Kayo lang naman ang nagpapabayad ng mga Dilawan dahil yan ang tradisyon nyo mula noon nung kay Cory Aquino na yun, kay Cory na isa pa yun, no? Ginagawa nyo pang santo, mga bawo, mga bobo, mga tanga, mga hinayupak. Ayan, guys, maraming salamat at hanggang dito na lamang, no? Pasensya na po sa aking nasabi dahil gusto ko lang po itong ilabas at i-share po sa inyo ang aking nararamdaman at saloobin sa aking mga nakikita, sa aking nasasaksihan sa ating bansa ngayon na nangyayari. Dahil nga po sa sobrang bias at mga traidor itong mga Pinklawan, no? Sana po ay hindi na po natin sila iboboto, ni isa ay walang makakalusot kahit sa Senado. Ayan lamang po at maraming salamat sa inyo lahat. At mabuhay po tayo at mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay si Inday Sara at si Bongbong Marcos, ang ating susunod na Pangulo at ang susunod na Vice President ng Republika ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at see you sa next vlog.